Hello everyone! I'm Nayara. I'm Bea. I'm Sherry. And I'm Audrey. And today, We will talk about our senior high school experiences and friendship while eating. So I hope you enjoy today's video. So, our first question would be, how have you changed as a person since your first day of senior high school? siguro naging mas matured ako na tao. Kasi yung mga nakilala ko ngayon sa private, mas iba't ibang klase ng tao sila. Unlike dun sa junior high, kasi nga, since pandemic yun, alam mo, wala akong masyadong interaction. Ayun. So, siguro, nag-mature ako, mas naging open-minded ako, and mas naging friendly siguro ako. Kasi mas nag-approach ako sa ibang tao ngayon. Siguro same lang nung kay Audrey. Natuto ako maging makipag-socialize pa lalo sa mga ibang tao. Tapos, pansin ko ngayon, mas madami na akong ka-close, madami na akong nakakausap. Hindi na ako nahihiya pag kinakausap sila, which is good rin. Ayun lang naman. Ako siguro, ayun din, nag-mature and at the same time, sinimulan ko talaga yung senior high school na malaki yung respect ko sa sarili ko. Kasi nung previous class ko, parang ako yung considered na mabait. So parang napipil ko na disrespect ako. Pero ngayon, na-respect na ako as a person. Same lang. Mas naging mature, pero mas naging nonchalant. Pansin ko nga. If you could go back in time and give your younger self advice, what would it be? Siguro be strong. Saka yung mas naging open sa iba. Ako choose your friends wisely. Kasi nagre-reflect talaga sa kung ano sila at kung ano. Siguro yung ini-imagine, ini-imagine ko sa sarili ko, nakausap ko yung younger self ko. Ito sasabihin ko sa kanya, yung mga ini-imagine mo ngayon na gusto mong mangyari sa senior high school mo, hindi yun yung magiging kalabasan niya. Halimbawa, gusto ko maging officer talaga, ganun. Like officer sa school. Pero like, yung hindi ko nagawa yun kasi yun nga, hindi ko alam na pwede pala magsabit na application nun. Naging officer ako sa room, tapos auditor pa. Ina-expect ko na maganda siyang experience, pero at the same time parang hindi siya magandang rich experience, like wala na akong time sa sarili ko, ganun. Kasi like pag sinabing auditor, syempre yun yung nagtatrack talaga lahat ng gasto sa klase, lalo na pag alam mo yung madami kay events sa school, tapos pagod ka talaga, lista ng lista, tapos 50 pa kayong nililista mo. So ayun, huwag masyadong maging huwag masyadong i-pressure sa sarili kahit hindi naman kailangan. ako, siguro huwag masyadong maging mahihain, tapos huwag kabahan lagi. Kasi, sa sobrang mahihain ko, ang dami ko sa opportunities. Like, kunwari, yung mga sa journalism, yung mga essay writing. Sa sobrang pagkamahihain ko, wala ako na actually. Kaya, sana mas lakasan niya loob niya. Kasi, kaya ko naman Di lang ako naniniwala sa sarili ko. Maniwala siya sa sarili niya. Or may add pa kayo? Pero maganda yun. Yung advice na kailangan. Kasi ayun talaga yung kailangan ng pack-out. I think yung number one nga yung yung sa pagiging mahihain. Halimbawa sa recitation, yun yung pinakasimple doon ako nahihiya talaga. Like, alam ko yung sagot, kaya ko magbasa, pero nahihiya ako gano'n. Like, sayang rin yung grades. So, ayun. Third question. Who has been your biggest support system and how have they impacted your journey? Ako talaga yung friendship natin na ang daming times na, di ba, parang
hindi mo na kaya ganun. Sa dami nangyayari, sa mga issues na alam niya na. Pero ayun nga, parang eto talaga yung friendship talaga natin yung nagpalakas sa akin. Kaya tulad ng sinabi ni Bea, kasi di ba, syempre di na masyadong open si Ayo. Pero, try ko. So, parang ayun yung, friendship. Ito, yung friendship din natin. Kasi yung nag-form yung circle natin, ay hindi yung time na nagkaroon ako ng malaking problema sa akong dating naging kaibigan. So basically, alam niyo yun, nahanap ko din sa inyo na yung matatawag kong totoong kaibigan. Kasi walang hingitan na nangyayari or what. Tapos talagang pinupush natin yung isa't isa. Like, sinasupport natin yung isa't isa. Kaya, ayun. Basta yun, no? Yung sa akin rin is, syempre yung friendship natin. Kasi, kahit sabihin natin na hindi tayo magkakaibigan, like, simula ng grade 11. Pero, yung patapos ng grade 11 na naging magkaibigan tayo. Eh, nung times rin na yun nga, may problema rin ako sa isa kong friend group, ganon. Tapos, doon ko nakita yung, sa friendship natin, doon ko nakita yung, kung paano talaga, ang true friend, ganon. Mas naging open pa ako, ganon. Mas nakita ko na, mas naramdaman ko yung, wala talagang pa-plastic. Kasi alam mo yung sa mga ibang kaibigan na parang ang plastic. Sino yan? Fourth question. Was there a time you felt like giving up? What helped you push through? Sino muna? Ako na. Meron, daming times. As in, super. Lalo na di ba environment talaga yung ngayong senior high school. Kasi nga, tulad ng sabi ko kanina, iba't ibang tao. Talaga. Kasi iba't ibang tao. So, ang daming times na, minsan di naman mahirap yung gawain, pero nahihirapan ako. Super, nasistruggle ako. Kasi, yung taong mga nakakasama ko, hindi talaga nakikipag-cooperate, gano'n. Tapos yung nag-push through sa akin, siguro yung mindset ko na hindi lang ako yung nagsasuffer. Like, madami yung iba. Like, kunwari, minsan kapag nagsasabi ako kay Bea na ayoko na, ganyan. Tapos sabi ni Bea, ako rin ganyan. Pero sabi niya, kaya natin to. Ayun. Parang nag-serve yun as a motivation sa akin na magpatuloy. Kasi, di ba? Magpatuloy sa, yun nga, sa buhay. Kasi may kadamay naman ako. Like, di ako nag-iisa. Ayun. Madaming times, actually. Nung halimbawa, siguro sabihin natin around junior high school, doon ako talaga ang daming times na gusto ko na sumuko, gano'n. Tapos yung umapak na ako ngayong senior high, mas lalong maraming times na gusto kong mag-give up na talaga, like ayoko na gano'n. Pero ngayong senior high rin, na-realize ko na wala namang buhay na hindi ka talaga mahihirapan. Like iniisip ko lang na binigay sa akin to ni Lord kasi may dadating sa akin na mas maganda pa in the future. Hindi siya ngayon pero matagal na panahon pa. Kaya tinatanggap ko lang talaga lahat ng kung ano mangyayari. Yung, alam mo yun, yung kapag masaya ka, sunod-sunod yung blessings, diba? Tapos kapag namumblema ka na, sunod-sunod ka rin yung problema. Parang lagi magkakasabay. So, siyempre, hindi rin naman madali para sa akin, lalo at mga students tayo. So, parang mayroong mga time na pagod na pagod ko na yun. Isama mo pa yung mga sa school. Pero, ayun nga, yung friendship din, yung sa akin. Tapos, siyempre, ginawhook. Ako? Madami beses.
Pero syempre, andyan naman kayo. So, parang ayun na yung nagiging source ko na I need to stay. Parang, sige, kailangan ko lalo na to, ang ating mother. Mother. Mother Earth. And a motheress. Mothers. Parang Mount Everest lang. Pony. Katulad kasi motheress. Happy mother tired. Dahil dun mother tired. Sabi, unang video pa lang natin ito, tapos alam Ay! na nung viewers na Dikit sa ba yung joke? Motheress, mother tired. masarap yung pancit canton. Masarap to, guys. Okay. What's one thing you appreciated most during high school? No, given naman na yung friendship natin. Gusto ko lang i-mention yung mga teachers na sumuporta sa atin. Katulad ni Ma'am Vanessa. Ayun talaga yung isa sa biggest, saka si Ma'am April. Bakit nung Mama April? Bakit yung Mama April? Hindi siguro makalata, pero malaki yung admiration ko sa kanya. Kasi, tsaka, alam mo yun, mararamdaman mo. Sila, lahat din naman ng teachers, pero silang dalawa yung napapansin kong sobrang passionate sa pagtuturo. Yung nakangiti, na na-engage ka talaga sa Kaya, siguro, di maniniwala yung tao ko sa sabi ko, pero siguro makaklase ko. Like, kung isipin mo, like, kung STEM A ka, alam mong ang daming iba't ibang ugali sa klase natin. Pero, yung mga ugaling yun, doon ako mas lalong nag-grow. Like, nakita ko kung paano kumilos yung tao, tapos, like, nagre-reflect sa akin na ano yung tama at mali. So, like, natututo rin ako sa kanila. So, like, dahil rin sa section natin, nag-grow ako. Simula grade 11. Yun lang. Appreciate ko. Yung mga tao na nakasama ko, yun nga, classmates, mga friends. Kasi, mga nakasama ko sa mga experience ko this senior high school, ay hindi yung mga nakatulong sa akin na mag-grow. Ayun nga, katulad ng sinabi niyo kanina, iba-iba yung ugali ng mga kaklase natin, iba-iba ugali natin. And dahil doon, mas naging mas malawak akong tao. Like, mas naging understanding ako, mas kakabaan ko yung pasensya ko. Kasi nakita mo And mas naging, and mas naging marunong ako makisama. Ayun yung pinaka-na-appreciate ko. Wala. Joke lang. Siguro, ayun nga, kaklase natin. Kasi, syempre, doon natin nakikita yung ibang nila, ugali. Yung friendship natin, yun yung pinaka-na-appreciate ko. Kasi sobrang unexpected yung friendship. Paano mo naisipan yung OA na kapag-friends na doon? Kaya nga, paano mo? Paano? 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 Paano Rihanna? Paano SK? Ito semi-OA lang eh. Oo. Tayo May OA times. talaga eh. Ikaw mas OA. Ito pinaka-OA sa atin. Kasi may times na halimbawa wala ako sa mood maging OA. Si Rihanna ba? Semi-OA. Oo, semi-OA lang. Oo. Ito nonchalant, si SK. Parang Low-key OA. Low-key Ay, OA. Tama. What are you going to miss the most when you graduate? Sino muna? Sabi ko nga sa inyo, about friendship tong pag-usapan. Pero ayun, syempre, may mga mamimiss din ako outside ng friendship natin. Pero ito talaga yung yung mga times na sama-sama tayo. Bahala na nila. Okay. Salamat ko. Ayun, yung mga times na magkakasama tayo. Which, alam naman natin mahirap gawin kapag nag-college na tayo. So, ayun. Kaya siguro, parang ina-enjoy ko na yung mga ganito moments. Siguro, kahit, siguro yung mga time,
Look. Siguro nga yung times na, pag may events tayo, no, ethnic dance, festival dance, like, kahit sabihin mo, ang daming times doon na hindi tayo nagkakaintindihan, yun talagang mamimiss ko. Like, kasi hindi naman lahat mga experience yun. Tapos, like, yung outcome lagi ng ng projects natin. Yun ba, ethnic dance. Third place tayo. Sa film festival, ang dami rin nating awards. Sa festival dance, ang dami rin, nagkaroon rin tayo award. Tapos sa tableau, nagkaroon ng award. Sa Bini competition, nag-champion. Kaya mamiss ko talaga yung times na yun. Ako? Ayun. Katulad din yung mga ganyan, yung mga struggles as a senior high. Kasi syempre, sa college, mas complex, mas mahirap. Mamimiss ko rin yung kahit sobrang dami ko reklamo na ang dami na ginagawa na extracurricular. Pero kasi, na-realize ko rin na may advantage din siya sa akin. Kasi, sa sobrang dami extracurricular, napansin ko, mas nagiging, mas nagsusocialize ako sa ibang tao. Like, kunwari, sa practice, ganun. Minsan may nag-hi sa akin bigla, nag-hi lang ako bigla, tapos biglang nag-perform na ng friendship. Ayun, hanggang sa naging close natin. Ayun yung mamimiss ko, yung mga ganyang struggles sa academic. Ayun lang. Namimiss ko? Events. Ano? Yung mga events. Kasi kahit sobrang hirap, alam mo yun, pagdating ng ng performance, doon natin parang ang tawag doon? Yung feeling niya. Oo. Siya. Ay, naku, Diyos ko. Diyos ko Lord. Kaya syempre, ngayon nga di tayo nakakompleto eh. Oo. Sa college pa kaya. Diba? So parang yun yung pinaka-miss ko. Oo. Parang nakaka-proud din talaga yung STEM. Kahit talagang minsan sabong-sabong na. Like, kung makikita mo kami sa practice, hindi sabay-sabay, hintay mo lang pag mismong performance, hindi nila bubuhos lahat. Kasi parang joke time lang tapos Biglang magsiseryoso, biglang makikita, saan nang galing tong talent na to? Parang hindi naman to STEM Kaya yung nakaka-proud sa STEM marunong silang magseryoso din kapag talagang pag kailangan na talaga. Lalo na yung mga boys. Oo. Kahit Sila yung lagi napapagalitan. Pag mismong performance na sila yung sila pa yung todo bigay. Sila pa yung makikita mong seryoso talaga eh. Ayun. Yung festival talaga nakaka-proud. Ang ganda. Dami nagsasabing ang ganda ng performance, pati props. How do you think your high school experiences will shape your future? Bola po. Ano ba? Nanguhula ako, ikaw. Nagmamasa ako, ikaw. Ayoko na. Ganoon na. Hindi ako magalit. Hindi ako sakay ko ulo ng kaluwi ko. Siguro nga yung halimbawa, yung mga experiences ko sa high, yung senior high, yung pagiging understanding, I think malaking bagay yun sa sa future. Especially na like magiging understanding ka, pero dapat may limits. Yun yung natutunan ko ngayong senior high. Kaya talaga madadala ko yun habang buhay. Before kasi ako nung grade 10 ako, parang porsigido na ako mag-FA, like attendant. Last minute decision na lang yun. Gusto ko maging civil engineer. Pero ayun nga, para sa akin malaking yun, change yun sa future ko, malaking factor yun. Kesa sa initial plan ko. Saka, ayun, as a person, nagkaroon din talaga ako ng sobrang laking growth. Kasi bukod sa mga taong nakakasalamuha ko, mga na-experience, mas natuto ako maging sarili ko. Na parang... Hindi mo kailangan mag-pretend. Oo. Na hindi ko kailangan i-accommodate lahat.
Pero at times, syempre gusto ko. Kasi gusto ko. Hindi dahil sa I feel obligated. Pero, ayun nga, sana ganun ako katapang in the future. Ayun nga, katulad ng sinasabi ko kanina, yung mas naging understanding ako, mas naging flexible. Kasi, need mo yung mga ganong quality sa ano eh. Tatawa. So yun na yun, yun, mas nagkaroon ako ng, ayun, mas naging ko yung skill na mag-balance ng mga workloads. Which is, talagang kailangan ko na, nga, mas nababalance ko, which, talagang magagamit ko yung skill na yun in the future. Kasi syempre, mas magiging busy. Nilupot yung mga. Mas magiging mas madaming obligasyon. Kaya kailangan ko talaga yung skill na yun. Kaya thank you sa senior high school. And thank you rin sa SFAC for shaping me. I'm in love with the shape of you. Siguro be on type. Kasi lagi ako late. So siya yung mga Filipino timers. Oo, yung Filipino time ko. Yung which is hindi ko dapat ginagawa masyado. Huwag mo lang nakainit pa. Siyempre, may time na so, yung susundan. Yung kasi nakasama kong step dun mo talaga na you need to be understanding with your surroundings. Yun yung sa timer, like, yung sa sinabi ni She, parang minsan kasi nakakawalang gana pag on time ka kasi ang daming Filipino time. Kaya yun yung Kaya naging ganun na din ako. Oo. Kaya ang pangit ng ganun, kahit minsan ako tinakatampi. Parang naghihintayan na lang, no? Kahit even nga sa school events, sila yung nag-a-adjust kasi ang daming Filipino time talaga. Ang pangit ng ganun. Nakakaya. What's your favorite memory with your friends that you will cherish? Ako na. Ako yung Ako yung birthday ni Layara. Kasi yun talaga yung feeling ko doon talaga nabuo yung bond. Kasama sila SK, si Lawrence. Mas doon nagsimula na yung friendship lalo. Kasi pero doon natin yung naglaro tayo ng truth or dare, mas nakilala natin isa't isa eh. Tapos sumunod yung sa dunking. Kasi, di ba may secret ako na sinabi sa inyo na first time ko sabihin. Ayun, parang pinaka-memorable yun sa akin kasi nagkaroon ako ng urge na masabi yun sa ibang tao since tinago ko yun ng ilang years. Ayun, pinaka-memorable sa akin. Yun nga, yung mga serious and deep talks natin lagi. Like, kahit nung bata pa ako, like mga around elementary or junior high school ako, gusto ko talaga yung nakikipag-usap sa tao ng seryoso. Kasi, like, during yung, bago mag-pandemic, ang daming lines na nauuso na, share mo lang, ganun, mama mo, ganun. Tapos, like, na-normalize na, para hindi ka masabihan na share mo lang, para hindi ka masaktan. Sasabihin mo, share ko lang, para lang magkaroon ng pake yung tao. Tapos, wala akong nakakausap na tao ng seryoso na. Tapos, yun nga, kaya ngayon, laki ko, yung senior na yun, mas appreciate talaga yung deep talks. Kaya yung mag-memorable ko sa akin. Kung magbabanggit tayo ng specific moments, ayun nga, yung birthday ni Nayara at saka yung dunking. Pero, sa akin, madami kasi talagang sinacherish ko yung mga times na alam mo yun, yung nakikilala natin yung isa't isa, yung mga times na masasaya tayo, pati yung mga times na malulungkot tayo. Nalulun tayo para sa isa't isa. Diba? Parang, tapos, yung mga vulnerable moments natin, yung mga secrets na hindi natin masabi sa ibang tao, nasasabi natin sa natin. So, parang, yung pinaka-cherish ko sa friendship natin is yung parang pwede tayong magpakat-totoo. At kahit sino man tayo, parang no judgment.
tatanggapin natin yung isa't isa at i-make sure natin na okay tayo. Ganun ka-special friendship natin. Ano yung ano, mga ka-OA ako. Ako man kayo? Bakit? Hindi, sama yung ano, birthday ni Nayara. Kasi nakainom na ako. Guys, Ay, Kapag gagayahin. Huwag tularan. saka yung dog. Kasi, siyempre, doon kayo nag-open. Mga ano. So, parang, may tiwala kayo nagsabi ng mga plano. Which is, saka yung mga tawa niyo, lagi na nasa utak ko. Like, pag nakakausap ko si Audrey, kaya si Diana, naririnig ko na yung mga boses. Lagi magta-type na lang ha, tapos maririnig ka. Yun yung remember. hindi kayo yung mga voice message, no? Oo. Naiinig ko yung kay Audrey na. Oo. Si Audrey kasi ano laging nasa ano, may voice way. Hoy, ito na naman. Ano na, gusto ko lang i-share yung tawa ko sa'yo. Ay, gusto ko ipakita sa inyo na tawang-tawa ako sa bagay na yun. Yan ang maganda. Yung nakita talaga, hindi yung... Kasi yung iba, halimbawa naghaha sa chat mo, tapos nakaganyan na sila. Haha. Ako yun. Sabi lang, super OA nung tahaha niya sa chat, tapos nakaganyan lang siya. May magkaka-react siya sa message mo, nakaganyan lang siya. Seryoso lang. Ako muna sasagot dito. Number 9. Which inside joke or funny moment still makes you laugh whenever you remember? Parang lahat naman tayo may sagot. Araw meron eh. Parang yung kay Audrey. Ang sarap! Bigyan mo sila ng context. Pero don't name drop. So, ganito kasi yan. May kaklase kaming nag-direct. Ano siya? Lalaki, nakaka-crop top at eh, nilalako siya ng iba namin kaklase na, uy, sarap mo ganito, ganyan, ganun. Tapos kumakain siya chocolate. Tapos ayun, sabi, nasa harapan niya yung lalaki, nakatalikod. Sabi niya, ang sarap! Tapos sabi niya lalaki, uy, minamanyak mo ako. Yung time na yun, alam mo yung pagkasabi ko ng sarap, alam mo yung sinasabi ng mga actor sa mga commercial. Diba, ang sarap. Ganun talaga. Kaya akala niya siya talaga, Diyos ko. Kapag kunwari naalala ko yun, habang naliligo ako, sumisigaw ako sa banyo. Kasi, until ngayon, akala ata ng lalaki, siya talaga yung sabihan ko na masarap. Kausapin mo ba? Uy! Ay. So, kuya, kung pinapanood mo to, kuya, kung binuksan mo yung spreadsheet, kuya, sana malaman mo na hindi ikaw yung sinasabihin ko na masarap, kundi yung chocomocho na white chocolate, yung naka-blue na wrapper, na hindi yung maliit na bite size, kundi yung malaki, okay? With full details. Feel ko yung medyo di Bob Daisy yan sa class. Mom, I'm begging! Look! Okay, ano yung inside joke na... Ay, inside joke? Yun. Madami ako kasi. Siguro yung mga yung mga, di ba consider to as inside joke? Siguro yung mga call name natin sa certain person. Tapos halimbawa may ginawa yung tao na yun sa akin. Tapos binibigyan natin siya ng code name kasi lagi natin siyang topic. Oo. Hanggat hindi pa napapalitan ng bagong moment. Ito talaga na ano pa ba? Akin, kumari yung inside joke, kumari yung yung may sinasabi akong bigla na random, tas
bigla natin maaalala yung isang experience natin na nakakatawa. Oo. Diba? Kunwari, sasabihin ko, ano, Sarap. Pinaka-quote nun ni Audrey yun eh. Ang sarap. ayun, wala na yun, diba? Tapos matatawa na tayo lahat. Ayun yung pinaka... Natatawa ka? Expectation na tatawa. Natatawa ka nun? Nagsisisi ako. Pero okay lang kasi, nakatawa kayo. It's the best feeling na nagpapasaya ako ng ibang tao. Kahit kaiiyan ko pa yan. Ayun lang. What was the most spontaneous or unexpected adventure you had with your friends? Dunkin, di ba? Oh, Dunkin. Hindi yung planado, di ba? Pinilit ka pa nga namin na mag-stay, Ay, diba? oo. Ayun, Dunkin. So sabi mo, sige, stay na ako. Oo. So, Dunkin. Kasi ang dami natin pinag-usapan nun talaga. Dunkin lahat. Next Bigyan niyo sila ng context. Ano meron sa Dunkin? Ayun. Kasi kanina pa natin mini-mention. Ayun, nasabi natin yung ano nga, mga unsaid stories natin. Like, hindi ko lang po ano yung sumapay sa atin nun, pero alam mo yun, naging seryoso lahat, bigla. Though, tumatawa tayo every Now and then. now and then. Pero, alam mo yun, super seryoso na parang ibang side natin yung nandun. Ayun, very sponty talaga dun. Kasi hindi talaga siya planado. Unlike yung Samgyup, na hindi pa natuloy, pati sa SNR, pati yung Chicken Wings. Meron pa nga tayo sa Yellow Cab eh. Double na ano eh. Pwedeng yellow nga po sa Sanomo lang. Tapos Pero hindi patawisin. naman SNR so... Tapos patawisin. Photoism up. Yellow Cab lang ang tayo, tapos photo basing. How have your friendships shaped the person you are today? Ako ano? Bukod sa hindi na ako takot maging ako. Which is goal ko din naman. Pero ang laki tuloy talaga ng friendship natin. Alam mo yun, parang hindi na ako nahihiyang tumawa. Kasi dati secure talaga ako na. Kapag tumatawa ko talaga na Bakit? or ano. Kasi naiyak ako. Parang naiyak ako magpakita ng emotion. Ganon. Ano yung parang dati mo, jalan ka lang? Hindi naman nonchalant. Pero hindi mo na ako talagang yung mapapatawakan ako. Natawa ko, nakatakot. Ganon. Parang, basta na, takot ako magpakita ng Tapos ngayon, ito nagiging OA na rin. Nahahawa sa inyo. Ganun. Pero ayun yung isa sa pinakamasayang ako. Ayun. Aww. Siguro nga, like, nagising ako sa reality. Kasi like, pansin ko sa past friendship ko, halimbawa, like, hindi sila like, nakafocus lang kayo sa friendship nyo, kasi selfish nyo, ganun. Like, ano ba, magbibigay ako example. Halimbawa, meron kayong practice ganyan sa school, tapos, yung kaibigan mo late, imbis na sabihin mo na like yung totoong reason, ganun, i-defend ko siya kasi kaibigan mo. Like, yung terms nga dati na kaya mo lang naman ganyan, tinatrata si ganito, ganyan, kasi kaibigan mo, ganun. Like, tapos dito sa friendship natin, doon ako na ising sa reality. Like, hindi porket kaibigan mo, dapat ganun yung trato mo. Like, dapat pantay-pantay. Wag yun namang, may special treatment, pero dapat may limits, ganun. Tama. Hindi ko consider. Oo. Like, hindi porket kaibigan mo, dapat ganun naman. Pero pwede rin kasi sa friendship. Make me so. Kung maayos talaga yung taong kaibigan mo, walang ganunan talaga. Siguro yung mas naging showy ako. Kasi sa past mga friendship ko, never ako nag-show ng love or yung clingy side. Which is dito ko lang masyado nalalabas. Yung pagyama ko rin. Which is never yung ginagawa sa mga kaibigan. So yun yung parang mas naging showy ako. Kasi siguro, isa na rin yung part na na-pop ko yung perfect friendship na tunay tayo lahat sa isa't isa. So, Diba narinig ko kanina, naging sure by door siya. Natawa ko, sorry po. Hindi ko sinuseryoso si Chef, pero narinig ko naging sure by Bayan siya. of pride. showy kasi!
Sabi niya kasi showy. Sabi ko, kala ko nag-showman. Kala ko Xiaomi. Kala ko nag-joke siya. Okay. Okay, ako naman. Ayun, mas naging open ako and parang, alam mo yun, kapag mag-open up ako sa inyo, nabawasan yung hesitations na mag-open up ba ako o hindi. Ganun. Kasi, alam ko na ano eh, hindi kayo yung type ng mga kaibigan na isi-sugarcoat na kukonsintihin na tama ako sa ginagawa ko. Like, sasabihin niyo talaga sa akin kung mali or kung mapapahamak ako. Hindi katulad ng mga past friendship ko na susuportahan na ako kahit mali naman pala yung ginagawa. Like, ito-tolerate Oo, like, tinatolerate nila na okay lang yung ganyang gawain kahit hindi makakabuti sa akin. O di kaya, like, kunwari, mag-open up ako sa kanila, tapos parang pagkatapos ng pag-open ko sa kanila, parang nag-end na mas insecure ako. Like, hindi nakakatulong. Unlike dito sa friendship natin na talagang every time na nag-open up ako, mas nafe-feel better ako and mas gumagaan yung pakiramdam ko. Ganun. What qualities in your friends do you admire the most? Kaya muna ako naman. Ako, isa-isa rin. Ano, kay Audrey, yung yung sobrang caring mo talaga, lalo na sa aming mga kaibigan. Ayun nasabi ko sa'yo, na love na love ko, pero at the same time, parang naiinis ako kasi meron talagang may mga taong hindi deserve. Kay She, yung parang, yung katulad ng sinabi mo, yung parang hindi ka showy dati sa ibang tao. Which is, parang kapag nakilala ka, alam na ganun talaga. Pero sa amin, grabe ka din in your own way. Kaya, isa yun sa talaga natin. Si Nayara, ayun, yung parang kahit hirap na never ka nag-give up. Ayun, yung never ka nag-give up kahit sukong-suko ka na. Alam ko kasi na ka. Halos naman sa atin lahat. Sensitive talaga. Pero, alam mo yun, kahit iyakin ka, ang lakas mo pa rin. Super iyakin. Oo. Pero ukit mo. Tapos nag-worry kami mesa. Pag umiyak ako, alam ko na sabihin ni Beyang ko umiyak, kahit tatapan ko na mukha ko. Yung blush nagiging buong mukha. Tumagod yung buong mukha. Kasi na naman Siri pa pala. Si Rihanna, yung siya talaga yung bunso ng natin. Oo. Baby talaga. Oo, talagang, talaga siya. alam mo yung siya yung isa sa nagbibigay kulay sa friendship. Si SK, siya yung parang pagtanggol na. Siya yung sobrang masasandalan. Oo. At the same time, alam mo yun, mararamdamang mahal niya rin tayo. Oo. Ganun. Si Audrey. Audrey yung sabi ng Bea, pagiging caring. Kasi sa kanya ako nakita yung gano'n siya ka-caring sa atin. Sa kaibigan. Alam mo yun, yung hindi ka niya pipilitin kung mag-offer ko or hindi. Basta, alam mo na yun siya. So, yun yung pinaka-ano kay Audrey. Kay Nayara, Ate Kelly. Isa sa mga ate na lagi akong papagalitan. Pero alam mo yung alam mo, may care pa rin siya talaga. So, which is yung saka ang strong ko. Strong? Kay Bea, yung words niya. Yung mga kasi alam mo, ang laki ng ulo. Oo. Gabi yun. Mega mind. Sabihin ko pa lang Ay, hindi na-imagine ko. Sabihin ko pa lang Gabi rin kasi yung words ni Bea sa atin. Kaya lang may matututunan sa mga words. Sige, kay SK, syempre siya yung talagang natin lalaki sa group. Ngayon, friends, nakakagawa ko sa akin, pagiging stick up niya. Which is, kahit ako dito yung kaya ko yun pero siya talagang mag-stand up siya. So, alam niya yung tama. Kay Rick, pagiging niya, yung kulit niya minsan,
Which is good. Kasi siya yung nagiging natin sa grupo. Ako Pwede naman. mang OA. Time to shine. Unahin ko muna sila, yung mawala dito, si Rihanna at si SK. Si Rihanna, na-admire ko nga yung pagiging makulit niya. Like, nung one time na yung naggawa tayo ng props sa Green Point. Tapos bigla ako nag-breakdown for no reason. Tapos, siya yung kulit ng kulit sa akin. May sinasakal na lang ako. Parang, di ko maintindihan sa tao yun kung gusto niya ba akong inverter o Gusto na ko nung yan no? Diba? Di ko maintindihan. Like, na-appreciate yung pagiging makulit niya. Parang siya yung sunshine of the group. Kasi bunso, super clingy rin, gano'n, super sweet. Si SK naman, gusto ko nga yung siya yung nagiging voice ng group. Diba may mga, pag nag-uusap-usap tayo, tapos nag-open up tayo sa isa't isa na, ganito yung nararamdaman natin sa isang situation na to. Tapos, siya yung nag-defend if ever na may sabihin yung tao na yun sa atin. Kay Bea naman, gusto ko yung pagiging listener niya. Like, kung sa halimbawa, mapapansin mo kay Bea, pag nag-open up ka, siya magsasalita masyado, tapos pag once na nagsalita siya, yun nga, ma-realize mo na kung ano yung maging tama mo, mali mo, or like, yung lesson learned sa nangyari. Tapos, kay She, like, hindi mo mapapansin sa kanya na anak ba explain? Hindi mo mapapansin sa kanya na isa siyang caring na tao. Kasi si She rin yung una ko naging ka-close sa ating anim. Tapos, like, alam mo yung dati parang seatmate ko lang yan. Tapos nakikitawa lang sa jokes namin. Tapos ngayon, pinapagalitan ko na kasi kung ano-ano yung ginagawa. Hindi nakikinig. Kasi siya yung, hindi, bigla lang siya chat-chat sa'yo, ganyan, okay ka lang ba, ganyan. Si Audrey naman, parang siya yung naging nanay ng group, kahit ako yung pinakamatanda. Like, katulad rin nung sinabi ni Bea na sa sobrang caring niya, may mga tao na hindi deserve yung care niya. Kasi like, kung kilala mo talaga si Audrey, super caring niya at super bait niya sa ibang tao. Tapos, pag alam mo yung ugali ng isang tao, tapos ang bait niya pa rin. Like gusto mo sabihin sa kanya na, bakit ganon? Wag mo nang, kung sinaktan ka na ng tao, ganito, ganyan, wala siyang kakay ganon. Bakit? Kasi umiyak dito. Ikaw, biyak na iyak ako. Ano ba yan? Diba? Tama kami, diba? Pero like, naintindihan ko rin naman, like, kasi like may kasabihan niya na kung gusto mo itrato ka ng tao ng ganito, ganun din dapat trato mo sa kanila. Pero may mga iba kasing tao na parang sumusobra na, hindi nila nakikita yung effort ng isang tao. Pero si Audrey pa rin push na caring niya. Talaga yung may puso sa amin. Grabe? Kung ano laki puso. Lala. May puso, tas pinaka-OA. Totoo. Ako naman. Yan, pinaka-OA rin mag-show ng feelings niya. Kaya ang OA. Yung OA niya in different ways. in her own way. In different ways. Hindi in her own ways. In different ways. Wow, what a complex person. Ako naman, yung hindi yung wala si Rieta sa SK. Sa SK muna, ayun, pinakagustong quality niya, confident, and alam niya kung paano niya gagamitin yung sarili niya. Alam niya kung ano yung gagamitin niyang mga words whenever magsasalita siya. Ayun yung pinaka-na-admire ko sa kanya. And talagang pag nagsalita siya, mararamdaman, mapipil mo na talagang sinasabi niya yun na with power and confidence. Like, hindi lang basta sinabi niya ganito, ganyan. Like, talagang may
power yung ano niya, mga salita niya. Like, hindi basta-basta. Ayun yung gusto ko sa kanya, confident siya and kaya niyang bilhin sa sarili niya. Si Rin naman, ayun, yung clingy rin ng pagiging makulit niya. Tapos yung pagiging random niya rin. Like, yun na rin, umagulat talaga ako bibigyan ng ano yun, yung flower? Oo. Yung magpipita siya ng flowers, tapos bibigyan niya kami. Oo. So sabi ko sa kanya, baka mamaya ako pag sisiyan, ako pag bintangan na ako pumitas nito. Eh, pa naman ito. Ayun, yung pagiging clingy niya. Tapos, hindi halata kiri yung ganong, ito sasabihin ko mahal. Pero, gusto ko rin sa kanya na kapag nag-open up ako sa kanya, super lawak ng pag-iisip. Like, hindi mo maiisip na, ay, ganito pala si Rihanna kalalim. Like, very critical thinker siya. Kahit, hindi ko alam kung kasi sabi niya, hindi naman daw siya masyadong skillful, ganon. So, nakita ko kay Rihanna, super, matalino talaga siya, and nag-iisip siya ng mabuti. Like, kapag ako nag-open up sa kanya, tas, like, tinatanong ko, hindi ko maisip bakit ganito ganyan. Tas, kapag nagsalita na siya, nakukuha ko yung sagot. Kaya, ayun, pinaka-na-admire ko kay Rihanna. Kay Shai naman, ayun, kahit nonchalant siya, masada tayo. Ayun nga, yung katulad na sinabi niyo, maramdaman mo na nagkikare siya sa'yo. Pati, kapag nag-advise din siya, like, mararamdaman mo talaga na talagang makakatulong sa'yo yung advice niya. Naiyak mo. Ayaw ko lang pala naiyak. Si Nayara. Parang langaw. Nakain ko kasi langaw. Pamuhin na siya. Ayun, yung pagiging strong niya rin. Like, ang daming strong and multitasker. Kasi like, ang daming obligations, diba? Tapos nakakaya mo yun. Kaya, ina-admire kita. Tapos, like, ang daming mga obligations dito sa bahay niya. Tapos, ang daming pang obligations sa school niya. Like, super ina-admire ko yun kasi, alam mo yun, nababalance mo sila eh. Like, nakakaya mo sila. Kaya, very, very proud of you. Tapos, hindi lang yung nababalance mo. Pati ko, OA-yan mo, gano'n. Opo, anong tanin ko? Biglang ganun. So, ayan mo, tapos mga, hindi mo makakalimutan yung mga, yung akit, yung ayan ko, gano'n. Like, wait, pinapon niya yung sarap. Ayun yung pinag-gusto ko nangyari, yung strong siya, and persistent, hindi siya agad nasubo sa mga bagay. And also, ayun nga, understanding siya. Kay Bea naman, ayun, understanding. Katulad din Nayara, multitasker din. Tapos, marunong siya, ayun nga, katulad na sinabi ni Nayara kanina, listener siya. Marunong siya makinig sa ibang tao. Like, kahit magsalita ka dyan ng ilang oras, like, makikinig talaga siya tayo. Tapos yun nga, kapag nag-advise siya, talagang may laman and makakatulong talaga. Tapos pinakagusto ko rin kay Bea yung, hindi ko alam, pero siguro sa iba, sasabihin nila, pang people pleaser yung gano'n na quality ng isang tao. Pero para sa akin, si Bea yung pinakamabait. Kasi, like, kunwari, yung dapat nagagawin niya sa birthday niya, na dapat magpapakain naman siya ng McDo sa mga kaibigan niya. Pero instead, ginawa niya, nagpapastil siya sa buong mundo. Kasi ayaw niyang may ma-left out. Actually, hindi rin yung mga klase natin, like yung ibang teachers rin. Oo, yun nga. Ayun nga yung pinakagusto ko kay Bea. Like, ayaw niyang ma-feel na nalileft out yung iba. Kahit, hindi worth ng energy niya rin yung mga taong pagbibigyan niya. Ayun pinaka-admire ko kay Bea. Like, very kind. Wala! Diba? Kayo rin naiyak. May sakit kasi ako kayo. So, that's it everyone for this Q&A mukbang. Sana naiyak rin kayo. Sana madami rin kayo. Sana na-touch din kayo and sana na-touch kayo na nag-open up kami sa inyo. Yeah. Sana nakilala nyo kami. Yeah. Ganon. Sati-sati naman. Ma'am JC, ma'am, kung mapapanood mo po ito, tas huwag yun na po i-mention yung sa kaklase. Kasi ma'am, past is past and we don't judge. We don't judge. Tama.
So, bye-bye po. Thank you for watching. Annyeong. Puso. Ala, Makain ko yung sunog na ano. sarap. Ulala. Ako ba? Ay, ka. May isip ako joke. O sige. Okay mo na. Ano joke? Ano ba yan? Sabi mo na yung joke. Ano, yung question niya, ano yun? How have your friendship shaped the person you are? Okay, triangle ako. Shaping pa. It's Dunkin', guys. Pwede kain mo na. Nakuha ko ulit yung sunog. Tingnan mo siya. Ang cute. Balloon. Rinig ka pa dyan, nandiyan lang yun. Parang si Rupa Milang. Go, go, go! Go na, go na. Go answer the question. Pwede mo makilanda. Ano yung mas na-appreciate mo during high school? Paano pag wala? During senior group? Wow. Okay.